Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Lea Obtinalia para sa PRC News Flash. Nakalabas na sa bansa ang severe tropical storm Christine, ngunit ang tulong mula sa Philippine Red Cross, mga partners at donors at ang pakikiisa ng lokal na gobyerno ng Camarines Sur ay tuloy-tuloy hanggang sa ngayon. Sa report ni Red Cross Youth Volunteer Ida Alinood, ang maliit na isla ng Barangay Ibayugan sa munisipyo ng Buhi ay pinuntahan ng PRC Camarines Sur Chapter para magsagawa ng health caravan at relief operations. Masasaksihan na kahit sa malayong lugar na papaligiran ng tubig at kabundukan, gaano man ito kahirap puntahan, ang inyong Philippine Red Cross kasama ang volunteers nito ay laging nakaalalay sa ating mga kababayang nangangailangan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang Philippine Red Cross ay nandito ngayon sa Barangay Ibayugan, Buhi, Camarines Sur upang magsagawa ng health caravan at relief operations. Ang Barangay Ibayugan ay isa sa mga nasalanta ng Bagyong Christine kung saan hindi lamang matinding pagbaha ang kanilang naranasan, kundi na rin ang pagguho ng lupa kung saan karamihan ng mga bahay ay natubunan at hindi matirahan. Kaya ang Philippine Red Cross ay agarang nagbigay ng tulong. Dito sa covered court na ito, makikita natin kung gaano kataas ang lupa na ibinagsak mula sa bundok. Ito po ay puro taniman karaniwan po ng abaka, puno ng saging, pili at niyog. So ang ilog po na dinadaloy na ito, dati po ito'y nandun sa kabila ng manggang yan. Pero ngayon po, makikita nyo po yung pangyayari na ginawa ng bagyo, pinalaki po niya ito at inilipat niya yung ilog na ito dito. So marami din pong bahay sa kabilang to. Nanawalan po sila ng bahay dahil po sa malalaking batong iyan na dati po ito ay taniman. Ang Philippine Red Cross ay nagbahagi ng mga relief goods kabilang na ang pagkain, kumot, banig, kulambo, jerry cans, hygiene kits, kitchen set para sa 586 na pamilyang labis na nasalanta ng kalamidad sa Barangay Ibayugan, Buhi, Camarines Sur. Kasama rin ang iba't ibang serbisyo tulad ng welfare services kung saan sila ay nagsagawa ng child-friendly spaces, psychosocial first aid at hot meals. Karagdagan, ang health services din ay nagbahagi ng kaalaman patungkol sa disease prevention on dengue, leptospirosis at ubot-sipon. Nagsagawa rin ng libreng konsulta, katuwang ang barangay health nurse kasama ang pamamahagi ng mga gamot tulad ng doxycycline, vitamin C at maintenance medicines para sa mga matatanda. Kabilang din sa naging prioridad ang pagbibigay ng mga kagamitan na magagamit ng mga buntis at mga nagpapasusong ina gamit ang mother at newborn kit na pinamahagi sa 37 ng mga kababaihan sa nasabing barangay. Nagpapasalamat po kami sa Red Cross sa naging tabang po sa amin digdi sa barangay ng Ibayugan, sa Buhi na nasakupan ng Kamsor. So, napakadami pong tao ang natutuwa ngayon dahil sa mga natanggap nila ng mga relief at kung ano-ano pa na kailangan po nila, bagamat kasi nawalan halos sila ng mga gamit, pambahay at lalo na rin yung mga personal na gagamot para sa mga bata. Maraming salamat po sa mga tumulong lalong-lalo na po sa Red Cross, sa staff ng Red Cross from national to provincial, lalong-lalo na sa mga volunteer, and then from Ma'am Halili and then Ma'am Fe, and then lalong-lalo na po sa mga sa nagsakripisyo, nagdala sa mga volunteer na mga kabataan ng Red Cross Philippines. Salamat po, salamat sa PNP, salamat sa MDRRMO, salamat sa mga barangay tanod, and sa kasamaan ko sa council. Salamat po ulit, maraming salamat po Red Cross. Sa kasalukuyan, ang Philippine Red Cross ay patuloy na tumutulong sa iba't ibang barangay sa Camarines Sur na nasalanta ng Bagyong Christine. Sa pagtatapos, ako si Ida Alinood, Red Cross Report.
Katuwang ng PRC ang Australia Department of Foreign Affairs and Trade at ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies sa mga ibinahaging relief items at serbisyo para sa barangay Ibayugan. Layo ng inisyatibong ito na unti-unting makabangon ang mga kababayan natin mula sa epekto ng Bagyong Christine. Patuloy pa rin ang PRC sa pamamahagi ng tulong at pag-assess sa iba pang munisipyo sa Camarines Sur. Ginanap ang 2nd Central Luzon Kadugo Recognition Ceremony sa Mabalacat, Pampanga nitong nakaraang araw kung saan binigyang parangal ang mga blood donors at partners mula sa Central Luzon dahil sa kanilang suportang ibinibigay sa Philippine Red Cross at sa blood donation activities nito. Dumalo sa parangal si PRC Secretary General Gwendolyn Pang kung saan binigyang diiniyan na ang mga suportang ibinabahagi ng Blood Heroes ay tunay na nakakapagligtas ng buhay sa mga nangangailangan at naghahatid ng pag-asa sa mga di na mabilang na individual at kanilang mga pamilya. Bilang co-chairperson ng National Blood Council, naninindigan sa paniniwala si PRC Chairman at CEO Dick Gordon na hindi dapat nawawala ng supply ng dugo ang mga ospital at walang sinuman ang dapat pagkaitan ng dugong kailangan nila. Ginawaran ng PRC ang 345 partners at donors mula sa Bulacan, Pampanga, Olongapo, Zambales, Nueva Ecija, Bataan, Tarlac at Aurora ng Blood Samaritan Awards, Outstanding Blood Services Partners of the Year, Special Awards, Testimonial Plaque, Blood Services Platinum Awards, Scroll of Honor, Diploma of Service at Certificate of Appreciation. Tinitiyak rin ng PRC na ang kontribusyon ng mga binigyan ng parangal ay laging nakararating sa mga benepisyaryo. Dahil sa mga donasyong ito, mula dugo hanggang sa pagsagot ng bayarin ng processing fees para sa mga mahihirap na pasyente, makasisiguro ang ating mga kababayang nangangailangan na tuloy-tuloy ang serbisyo at supply ng dugo. Nananatili ang PRC na pangunahing nagtutustos ng dugo sa bansa. Ayon sa Blood Services, may 504,590 blood units na ang nakolekta at nakapagserbisyo na sa 259,978 na pasyente nitong taon. Dagdag pa sa magandang datos, ang PRC chapters sa Region 3 ay nakapag-ambag na ng kabuang 47,243 blood units sa 7 chapter blood facilities ng PRC na sumuporta sa 22,398 na pasyenteng nangangailangan ng blood transfusion at 561 na hospital partners. Sa ating mabubuting partners, maraming salamat sa inyong pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng dugong pangdugtong buhay. Ang Philippine Red Cross ay nakikiisa sa Bombo Radio Philippines at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa gaganaping Taunang Dugong Bombo 2024. Ito ay isang bloodletting activity na mangyayari sa 24 na lugar sa bansa ngayong darating na November 16, Sabado mula 7 a.m. hanggang 6 p.m. Isa sa mga lokasyon ng Dugong Bombo 2024 ay sa SM Fairview sa Quezon City. Ang lahat ay hinihikayat na makibahagi sa bloodletting activity na ito upang makapagsagip ng buhay. Narito ang pahayag ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon. Ang lahat ng himpilan ng Radio Bombo ay tumutulong sa atin taon-taon. Kaya ako hinihikayat ko ang mga tao. Dapat tumulong tayo sapagkat maraming tumutulong sa atin. Mas masarap tulungan ang mga taong tumutulong. At pagka hindi niyo pa nararamdaman yung pagtulong niya, pinakamasarap magbigay ng dugo sapagkat hindi mo nakikita kung saan binibigay yung dugo, pero alam mo, umaabot sa mga nangangailangan. Lalo na yung agaw boy. Pagka kayo natamaan ng dengue at walang makuhang dugo dahil hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, yun ang kamalian ninyo. Dapat atawag lang kayo sa Red Cross 143, sigurado may sagip sa inyo. Pero pagka hindi nyo alam, naku, sabihin ko, matatakot kayo sa doktor, mababa na ang platelets, delikado na yan. Kaya natataranta na lahat. Ayaw natin natataranta ang tao, ayaw natin nagwo-worry. Kaya kami ng Bombo Radio, mga kababayan, ay palagi magkapatid, magkasama, magpaakibat, palagi nangangalap ng dugo taon-taon kasama ng ibang mga partner ng Red Cross. Para sa ganon, palagi tayong may supply ng dugo para sa inyo. Kaya sumama na kayo, samahan nyo kami. Sapagkat ang pagbibigay ng dugo ay talagang isang talagang tinatawag natin na yan ay kabayanihan, no? Sinasabi natin, pag nag-donate ka ng dugo, ay para kang bayani.
Dugong bombo. Wala naman pain, pero a life to gain. Walang sakit, pero iwas sa sakit. At yan ang importante. Sa November 16, tayo mangangalap ng dugo sa 24 areas. Inaasahan ko na kayo lahat ay naandyan. At yan ay binabantayan namin maghapon para malaman natin kung ano ang nagaganap at para sa ganun makakadagdag. Halimbawa ngayon, ang dugo natin sa buong Pilipinas ay maabot sa 24,854. Kaya okay na okay tayo. Pag nadagdagan pa ng bomboradya ng dugo, marami na naman yan. Palagi tayong maraming dugo na makakalap. At yan ay natutuwa ako dahil yan ang pinagmamalaki namin sa Red Cross, palagi may dugo. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Lea Obtinalia para sa PRC News Flash.